Hello, magandang araw mga idol. Eto, nandito na naman po tayo sa farm. Hindi matapos-tapos yung tabasin ko kasi nga po kahapon ay wala na naman ako. Nakalimutan ko po kahapon mag-iwan ng pera na, you know, pagtabas. Pero saglit lang po to. Mga 2 araw lang is tapos na mga idol. Sa mga nagtatanong po sa akin mga idol tungkol sa bloodline ko, yun po, eto mga idol. John Bishop Kelso, Gilmore, Sweater, tsaka Bulik mga idol. And also yung rounded. Yung rounded naman po mga idol is, yun ay pang timpla ko lang mga idol sa kanila. Yan mga idol. Kaya po yun totoo. Kaya po, bali yung 4 lang po talaga yung main bloodline natin ha mga idol ha. Yung John Bishop, Gilmore, Sweater, and Bulik mga idol. And siyempre lahat po ng palabas po natin ngayon mga idol, ang mga natitira po dito sa farm ko is yun mga halos mga pang-breeding materials. May langgam naman. Pang-breeding materials lang mga idol. Ubos na po talaga yung ating battle stag mga idol. Kaya po pasensya na po kayo ha mga idol sa lahat mo nang nagtatanong sa akin. This coming season mga idol, magpapadami po tayo ng mga sana mapadami ko yung mga battle stag natin mga idol. And syempre ito mga idol, papakita ko ulit po sa inyo yung aking yung kapatid po ng John Bishop mga idol. Ano nagtatanong sa akin? Ito yung John Bishop mga idol. Ito, ayaan nyo ko na ipakita ko sa inyo ulit yung aking isang John Bishop na kapatid mga idol ha. Ito, batang-bata pa to mga idol. Nakita nyo naman oh. Ayan. Hoy, may white streamer nung lumalabas mga idol ha. Ayan oh, nakita nyo naman. Wow, napakagwapong manok niya no. Oh. Ben, alam ko na nito, nanay nito. Yung original yung naandon. Yung ang tatay, yung kwan. Yung tatay yung magaling yung kanan nila natin, sinali natin. Yung magaling dyan, oh. Yung, alam ko ito yung tatay. Kamukha nyo. Oh. Saan ba napunta yun? Binigay mo na yata yun. Sabi niya yun, pero binigay mo daw yun. Ay, pinadala ko sa Pangasinan. Sa Abalos Brothers. Oo. Oo. And ito mga idol, ito po yung anak ng alam ko. Kamukha niya eh. Kasi mga idol, yung mga John Bishop po namin is halos magkakamukha po sila. Yan, yung kulay po nila, yan mga idol, kukulay nila. Tapos yung ulo nila mga idol, no? Yung tuka niya is medyo maitim-itim. Tapos yung pong white, yung paa niya is white pit po na naga-dirty-dirty mga idol. Yan po. And yung mga nangangaliskis mga idol, wala po tayong alam dyan sa kaliskis. Yan mga idol ha. Wala po tayong alam sa mga kaliskis na mga ganyan mga idol. Kaya lang po, ang hinahano po natin dito mga idol is yung bloodline. And nga mga idol, lumalabas na nga po yung white streamer niya. Yan mga idol, napakagwapong manok yan. Yan oh. Wow naman, sana po is mapadami ko ito. Ito, ibabalik ko naman po ulit ito sa pamangkin. Ay, tama ba? Pamangkin mga idol, sa pamangkin. Ito po, anak po ito ng original ko na babae. Yung anak po noon, pinasawa ko sa kanya, ito po yung lumabas. Yan mga idol, para nakita niyo po ninyo. Ganun po ako mag-breed dito, inbreed po. Yan may nagtatanong po sa akin, bakit daw po ang hilig kong mag-inbreed mga idol? And syempre, yun ang style ko ng pag-breeding mga idol. Wala po, kahit po sino po, wala kanya-kanya po kasi mga idol ng pag-breed mga idol. Yun po yung gusto ko na inbreed, line breeding kayo mga idol. Kasi para po ma-preserve ko yung aking bloodline mga idol. Ganun po yun. And eto, mga idol, bibitawan ko muna sa saglit mga idol. At itatali muna po ni Bustoy at ang likot na. Yan mga idol, close up lang natin. Wow, nakita nyo mga idol, kamukha ng may-ari. Oo naman. Oh, Bustoyo. Saan? Yung bakante ba dyan? Mayahin. Ah, sige. And mga idol, yan si Bustoyo mga idol, katangay pa ng sigarilyo, yan kumakaway pa. And mga idol, sabi ko naman po sa inyo, ako po mag-breed dito sa farm ko is straight John Bishop, ganon, or straight Claret. Tapos po, saka po ako nag-out sa ibang bloodline mga idol, ganon pong ginagawa ko. Kasi po, ako pwede kong materyales, pwede ko rin pong isali mga idol, ganon po yun. Kaya pag naisali po namin sila tapos ibigay sa amin ng karangalan mga idol, is yun po, pwede po natin gawing materyales. Yun po yung purpose ko. And siyempre, para ma-preserve po natin
yung ating bloodline mga idol. Although lumiliit naman talaga po sila. Yun po yung pasabi sa akin sa akin nga po ni Sir Art Lopez na pag daw po ibinalik po natin, nag-line breeding tayo, nag-inbreeding tayo mga idol, is yun nga po yung mangyayari, lumiliit po. Merong bloodline po, ako, experience ko po yan sa aking breeding mga idol. Pag ibinalik sa nanay niya or sa tatay niya, meron pong lumiliit talaga. Totoo po yun. May lumiliit. Pero yung isang bloodline ko po dito mga idol is lumalaki. Kagaya po yung Gilmore ko. In-inbreed ko po yan sa nanay, sa tatay niya, sa nanay niya. Lumaki po sila mga idol. Tumaas sila. Kaya medyo matataas nga talaga yung mga puro ko dito mga idol. Nagtataka rin ako. Pero sabi, nagtanong din po ako sa isang kilala ko, ganun daw po yung lumalabas. Merong lumalaki, merong lumiliit. Mga idol, yun po yun. And syempre yun mga idol may nagtanong din po sa akin ng tungkol sa claret. May claret daw po pala kayo. Opo, meron po akong claret. Kaya lang po, pantimpla ko yon mga idol. Pantimpla lang natin yon sa mga battle stag. Nilalagyan ko po ng claret na konti yung ating mga battle stag. Kasi nga po, yun, gusto ko po yung ano nila, yung performance nila sa mga idol. And siyempre, alam nyo naman, kailangan po natin mag-experiment. Ayan mga idol. Number 1 po yan, kailangan natin mag-experiment. Hindi po lagi yung tayo pabalik-balik lang sa ganong bloodline. Kasi po hindi po tayo lahat po taon-taon yan, kailangan natin na mag-upgrade na mga bloodline natin mga idol. Kasi nga po, ay bawat taon po ay nagbabago yan mga idol. Kasi magiging kaharap natin mga idol is yan ay nag-upgrade din po sila mga idol. Nag-upgrade, ang init. Nag-upgrade din po sila mga idol para, siyempre, alam nyo naman, pag hindi kayo nag-upgrade, ay mapapag-iwanan po tayo ng ating mga katunggali yan mga idol. Yun po yun. And siyempre yun mga idol, kaya po, lagi po ako, taon-taon ako nag-upgrade dito. Kung ano po talaga yung best na magiging performance nila mga idol. Ganun po ako. And yun kita nyo naman yung mga bloodline ko dito mga idol. Ako po, hindi sa po ako nagyayabang. Kagaya po, marami po nagbabas sa akin tungkol sa bloodline ko. And siyempre, sa lahat ng mga nagtatanong, yan lang po yung mapapaliwanag ko sa inyo. Yan po ilang taong ko rin pinaghirapan mga idol. Ilang taong ko rin po yan pinaghirapan mga idol bago ko mapalabas yung ganitong mga performance ng mga manok mga idol. Ayan kahit sino pong idolin ninyo sa pagmamanok mga idol, yan lang po yung tanging ginagawa nila. Yan po hindi naman sasabihin sa inyo mga idol, kahit naman sino hindi sasabihin yan. Pero ako po, be honest lang po tayo. Yun po, sinasabi ko po yung totoo kung paano yung ginagawa ko dito sa farm ko mga idol. Para naman po hindi kayo maligaw. Kaya lang siyempre, pag umano po kayo sa akin, kumuha po kayo sa akin ng isang bloodline lang, paano nyo matitimplahan ng maayos yan? Kasi po, pag ikiniros na po yan sa iba, magbabago na po yan mga idol. Magpapanibago na naman tayong experiment yan. Magpapanibago kayong experiment. Kaya po, siyempre, mahihirapan na naman po tayo. Ganun po yun mga idol. Kaya nga po yung isang araw, may nag-PM din po sa akin. Nakakuha daw po sa akin ng babae. Yun na talagang maganda rin po yung performance. Yung nag-iisa pang anak na isinali po nila yun, hindi po pinalad. Kaya lang, pinaliwanag ko sa kanya, Sir, sa lahat ng breeding, hindi naman po lahat ay nakakalusot. Mga idol, yung tatandaan ninyo, hindi porket kumuha kayo sa big time or sa kilala ng mga manok, lahat yun ay magiging goods. Meron din pong lalabas yan na hindi goods yan mga idol, yung tatandaan ninyo. Hindi yung maganda na nga yung performance yung iba, tapos yung ibang kapatid, gusto niya maging ganun pa rin. Ay pinangakuan na nga po kayo, ay gusto nyo pa ito pa rin. Ayan na mga idol. Kaya po itong tatandaan nyo mga idol. Ang taong mahilig maging scientist sa pagbibreeding, tandaan nyo yan. Magiging maganda ang palabas yan pagdating ng oras mga idol. Kasi ako mga idol, bago po ako nag-breed talaga pong nag-seminar ako. Nag-seminar po ako. And syempre also, yung ako'y nagtatanong sa mga breeder na mga legend, mga idol. Para po, yung kaalaman ko is madagdagan pa. Hindi lang po yung ako pabalik-balik lang doon sa tinuro nila sa akin. Kailangan po, taon-taon, mag-upgrade din kayo kung paano yung mga breeding. Hindi lang po yung aasa tayo sa tinuro sa atin sa seminar, mga idol. And syempre, kita nyo naman, may isa tayong kaibigan na nag-seminar daw kay Sir Ronnie Magbalon. Sabi ko sa kanya, "Oy pare, nandiyan ka pala," sabi ko. Daw po siya, nag-seminar daw po siya.
Sabi ko, siyempre, okay lang yan mag-seminar para may matutunan kayo. And siyempre, kailangan magtanong ka pa rin sa iba kahit nag-seminar ka na. And siyempre, no, yung bloodline po ni, ni Sir Ronnie Magbalo, napakagaling po ng mga bulik yan, mga idol. Yan po isa rin sa ina-idol ko rin yung mga bulik. Kahit na po mas maayos yung bulik ko, ako po, hindi ako tumitigil sa paghahanap ng i-upgrade ko sa mga bulik ko. Ganun po ako, mga idol. Ganun po kagastos mag-breeding. Ha, mga idol, hindi po porkit nakakuha na po kayo ng maayos na manok, hindi na po kayo mag-upgrade. Kailangan nyo pa rin mag-upgrade, mga idol. Sana yan, mga idol, ha. Sana may matutunan po kayo sa sinabi ko.